Mapagpalang araw mga kataba. Yan, umuulan na naman. Meron tayo ditong isang malaking bangos. Yan, ipapaksiw naman natin to. Pero, meron tayong gagawing ibang twist naman sa pagpapaksiw. Kasi dati, hindi ako naglalagay ng ating ampalaya. Nakikita ko na yan. Gusto ko rin yan. Kaso kasi yung mga anak ko may kanya-kanyang hindi gusto sa gulay. Tulad nito, yung isa ayaw nito. Yung isa naman katabi ko, ayaw nito. Dapat nga may okra pa to mga kataba eh. Yung isa naman ayaw nun. No, ganyan yan mga kataba. Pero subukan mo sa amin nung araw na sabihin mo ng ayaw mo yan. No, nak? Sasabihin ng tatay ko, umalis ka sa paningin ko. Ganon, sasabihin ng tatay ko, hindi ka talaga pakakainin. Namimili ka ng pagkain. No, yung mga ano ko mapiling eh. Meron tayo ditong bawang sibuyas, luya. No, pinagsama ko na dahil ikakalat natin yan dito. Kaya nga sabi, ayaw nilang maniwala. Ayan na naman. Maglilita niya na naman yung nanay ko. Pero totoo yun. Na yung hirap ng value ng pagkain, hindi nila alam. Yung tatay ko, hindi ka pipilitin kumain. Yung nanay ko, pilitin ka pa. Pero itong mga to, mamroblema ka pag hindi kumain. Huwag kayong kumain. Kung ganun, pwede mo lang sabihin ganun eh. Yan, kinalat ko na yung bawang sibuyas luya habang dumadaldal ako. Paminta, matingi-tingi. Inuumpisahan ko na siyang lagyan ng mga pampalasa. Ajinomoto, huwag kayong mag-alala dahil yung Ajinomoto, maliit lang ang ano nun. Butas nun. Asin. O, hindi ko na mention tuloy ang ating ceiling green. Tapos, ito namang suka, depende sa asim na gusto nyo. Suka. Ito maasim to. Kaya, hahaluan ko yan ng ating tubig. Yan. Tapos, pwede na natin buksan. Kaya nga kung naranasan nila talaga yung totoo, mga kataba na mahirap ang buhay. Sa kanila marirealize, tama pala si mama ko, katak ng katak. Binaligtad ko na yung ating excuse me po! Binaligtad ko na yung ating isda para pumantay yung luto dahil hindi naman nakalubog. Yan, lagay na natin ang ating ceiling green. Tapos, isasabay ko na rin tong ating ampalaya. Isang ano nga to eh, hindi ko pa nilahat mga kataba eh. Kasi, baka mapasobrang dami naman. Tapos ang ating talong. Ayan. Naku. Gulay. Gusto ko talaga to. Mahilig talaga ako sa gulay, no? Kasi yung tatay ko, mahilig sa gulay, mga kataba. Pag nakalakihan mo talaga. Ito kasi mga to, nagmamapiling eh. Anak lang naman ng ano, mahirap. Huh? Tapos, eto, o yan, bakit ba tayo naglalagay ng ating mantika? Yun, alam ko na yung purpose. Dati hindi ko lang alam. Dahil ang alam ko lang dyan, ang purpose niyan, para mas masarap. Pero mas masarap nga talaga pag may mantika. Para mas shiny itong isda, hindi siya dry. Kaya naglalagay ng mantika. Gusto mo magsalita? May sasabihin ka? Malay ka na ba? Eto, tatakpan ko na. Yan. Yan. Halos nababawasan na yung ating sabaw at luto na yung ating gulay. Alam nyo ba, nauna ko ng tinikman to pero masarap talaga. Kahit sabihin nyo na lumasa yung ating ampalaya. Pero sarap. Yan. Luto na to at pwede nang nawawala yung age. Kapampangan eh. Luto na. Paksiw na bangus, iba't ibang klase na naman. Nagdagdag din na naman ako ng konting twist. Dati hindi ako naglalagay ng ampalaya. Dapat nga may okra pa yan mga kataba. Hindi lang kami nakabili. Mas masarap pag maraming gulay yung binabanggit ko. Siyempre, hindi naman nawawala ang ating mantika. At yun namang bangus, mas masarap din dahil malaki yung bangus natin. Siyempre, alam niyo naman, pag malaki yung bangus, lalo na yung belly. Diba mga kataba, kahit isang piraso lang yan. Dahil ang paghahati-hati natin ng bangus ay
base sa number of families. Ito para kay anak 1, anak 2, anak 3. Diba? Ganyan tayo mga kataba. Sa ating pagbabudget ng pagkain, napakasarap ng ating paksiw na bangus na may ampalaya at talong. Enjoy, kumain, at maging masaya. Dali lang. Dahil inuubo na naman. Salamat sa panonood! At bye! Ingat mga kataba!